Everybody, it is Kate Toretto here. So for today's video, come with me. As this is my first time to go to Singapore. And bago tayo mag-start, mag-ano to, it is like a bit of guide kung paano ba mag-exit from Kuala Lumpur going to Singapore using bus. Like land border tayo. I'm excited to go to Singapore, but I'm not gonna stay there for long because I'm happy here in Kuala Lumpur as of the moment. And if you'll notice that I'm alone because Uzair is back in Pakistan. Oh, ito na. Anyone sitting here? Huh? Anyone sitting here? Bang, dia dah duduk di tempat. Dia dah duduk di tempat. Okay, I'm inside the bus. My God, I think this is gonna be like around 6 hours travel. Bali, wala rin mga booking ng seating. So, if you're riding here, huwag na kayo mag-expect. Basta umupo na lang kayo kung saan-saan. Just sit whatever that's available because okay, that's gonna be it for now. I will be sharing you my experience here, the whole full experience, immigration, yung bus experience, and everything that I will encounter on this journey. Let's go. Simula na ang Kate Toretto with Uzair. Finally traveling with someone! Baby na. Yeah, so much. Let's go! Hi there! It's me, Francis Candier! And Kate Toretto. Samahan nyo kami dahil magta-travel kami together ni Kate Toretto sa Pakistan. And we need joiners. No more planning and less hassle kasi kami na ang bahala sa itinerary nyo Kami nang bahala sa'yo. We know how to navigate and interact with the locals. and we are here to make it fun, memorable, and smooth for you. We designed this trip para sa mga gustong makasamang makatravel kami. At ma-explore at ma-experience ang beauty and culture ng Pakistan. Pwedeng sumama ang group of friends, solo travelers, lovers, or partners. Huy! Mag-message na dali at limited slots lang ang makakasama namin ni Francis Candier Tara na! Travel with me, Francis Candier! and Kate Toretto. Let's explore the magic of Pakistan. Yung bansa ko, nag-iiba-iba. Yung damit ko, pare-pareho lang. First glance of Singapore, Chilly sky, crispy. Push the good ones away. I'm hanging out here. I've been watching you. You've been watching me too, right? Can you picture you and me in the darkness? Kissing, touching. Kill the lights. I'm your assassin. No sleep breaking. Every inch of my skin's missing you giving. I arrived in Singapore nang mukhang gusgusin. Bakit? I am here for the experience. When nandito na tayo sa Changi, hindi pala siya Changi. Changi, kaya parang hindi ako naiintindihan ng mga tinatanong kong Singapore. Changi pala yung tama. Changi Airport, ganun. Grabe no, can you imagine like how easy it is to travel once you're outside of the Philippines? You can literally go to different countries using bus, train, even private cars. Grabe yung yung advantage ng geographical route ng Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, Laos, Cambodia. Yung magkakadikit sila. That's really a big advantage. Kasi diba from the Philippines, we have to fly in order for you to visit the Philippines. There's no other way for you to go aside from flying or, plane. I'm not sure about ferry or something like that, but hello everybody! So bago natin ituloy-tuloy yung biyahe ko papuntang Singapore via land border, i-share ko lang pala kung saan ako naghintay ng bus. So first of all, gumamit ako ng Red Bus application or pwede ka rin pumunta sa official website nila. And from there, makikita mo yung prices, tapos yung mga different location, different drop-off. So make sure na mapili mo yung convenient para sa'yo. And if you're a budget traveler like me,
mag-scroll ka lang at mahahanap mo yung pinakamurang pamasahe. So again ha, yung napili kong pick-up location, dito siya sa ilalim ng Imbi Monorail Station. Malapit lang siya sa Berjaya Times. Tapos yung pamasahe ko naman, nag-range siya ng 90 to 110 Malaysian ringgit. At ang estimated travel time is gonna be like around 5 to 6 hours. Pero depende yan sa traffic ha. And in regards naman pala sa sasakyan mong bus, huwag kang mag-alala kasi may plate number naman sila or iti-text ka nila sa WhatsApp or email if there will be any updates or changes. I highly suggest na dumating ka 20 minutes before ng pick-up time ha. Isang bus stop. So from Imbi Metro Rail Station, para may pinuntahan pa kaming bus stop. Para siyang Petaling eh. Malapit siya sa Petaling. Siguro dito yung one last stop na kukuhanin ng mga pasahero bago dumaretso pa sa Singapore. Everybody, it's the first stop over somewhere here in Malaysia, Penang. Hindi na ako nagtagal sa labas because naaamoy ko yung pagkain. I can smell the food and I'm fasting. It's around 3 hours and 30 more minutes before I can break the fasting. Daing pagkain. Gutom ako, so I'm just gonna stay inside the bus para pakita ko pala yung bus namin. Para yung tsura ng bus, ayan siya. Ganyan lang siya. Pakita ko ng very light yung loob. And fast forward tayo everybody sa immigration process. So first time ko nga palang matanong ng medyo marami kasi daw bakit nga pala ako nagstay sa Malaysia ng almost 29 days. And I simply told them the truth that I am a full-time traveler and I am a full-time vlogger. So sinabi ko lang na medyo mas makakatipid kasi talaga sa full-time traveler kapag nagbo-book ka ng iyong apartment or hotel or hostel for a month. And I have been doing this for the last 3 years and they can also see that on the countries that I previously visited. And yun yung experience ko sa Malaysia immigration ha. Pagdating ko naman sa Singapore, ay grabe, sobrang smooth, sobrang dali. Literal, in-scan ko lang yung passport ko. No questions at all. They smiled at me. And tapos sinabi ko na rin sa immigration nila na parang, this is the fastest immigration I've ever experienced in my life. And that's it. Welcome to Singapore. First glance of Singapore, everybody. So this is how it looks like. Dito ako sa may bus. Yan. Para ka nasa Pinas, pero malinis. Tapos walang mga tao. Tapos walang mga tao dito. At walang tao. Singapore was so easy. Malaysia, nagtanong sila ng very light this time. Later na madilim. Everybody, so we have finally arrived another country for today's video. Ang haggard ko. Grabe kasi, alam mo talaga pag nag-land border, nakaka-haggard yung land border. Sa totoo lang, but it's a great experience, you know. I don't have Wi-Fi. I don't have anything yet. So, ayan. I need to see. Kailangan ko muna na makakonect ng Wi-Fi para makapag-start ako ng buhay ko sa Singapore. Yung bansa ko, nag-iiba-iba. Yung damit ko, pare-pare lang. Diba? Buti pa yung bansa ko pa iba-iba, sa totoo lang. Pero yung damit ko, hindi nagbabago. Ganun dapat, diba? Kailangan stay humble. So, may hinahanap akong MRT. Hindi ko lang, sumusunod lang ako sa mga tao. Ayan na. This way to Bugis MRT. Dito natin malalaman kung maganda talaga ang Singapore. Hoy, #1 strongest passport in the world. Malaman talaga natin. Pwede ko daw gamitin yung visa ko. Ay, kabog. Punta raw ako sa platform A, tapos mag-change daw ako sa Tanamera, papunta sa Changi Airport. Ito ko malalaman kung yung mga Singaporean, kahawig ko, alam mo ba? Tsaka using buhok ko dito, tingnan nyo. Oh, di ba? Gagi. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Platform A. Hoy, it's literally my first 30 minutes here in Singapore. Tapos hindi ko nalam kung anong gawa ko sa buhay ko. Sabi niya, platform A. Shucks, tama kaya itong pinuntahan ko? Nagkakandaligaw-ligaw na ako. Ay, electric fan. Kailangan natin to. Tsura ko, grabe. Tanamera. Bumaba daw ako dyan. Tanamera. Change ako dyan. Going to the Changi Airport. Let's go. Tayo-tayo lang muna tayo.
I can't believe nasa Singapore ako at the moment. My God. No eating, no drinking, no smoking, no flavor goods, no durian. Gusto mo yung no durian? Nakarating ako ng Singapore nang mukha akong gusgusin. Sa totoo lang. Bakit? I'm here for the experience. I arrived in Singapore nang mukhang gusgusin. Bakit? I am here for the experience. When nandito na tayo sa Changi, hindi pala siya Changi. Changi, kaya parang hindi ako naiintindihan ng mga tinatanong kong Singaporean. Changi pala yung tama. Changi Airport, ganun. Hello everybody! So, eto na nga ang story time ko nung nag-live ako the last time here in Singapore. Ang original plan ko kasi ay mag-vlog muna sa Changi Airport bago ako pumunta sa hotel ko. So, nag-ikot-ikot ako pagdating ko sa airport. Hindi ko naman akalain na parang wala naman pala masyadong gagawin dito kung medyo late ka na ng gabi dadating. At karamihan nga ng kanilang mga freebies or mga activity is, I think after check-in na siya. Dito na nga ako inabutan ng pagod at gutom, kaya kumain muna ako, nag-live. At hindi ko alam kung ano ang nasa isip ko, bakit ko ina-assume na 24 hours yung transportation dito. So ayun, inabutan na nga ako na magsarado ang kanilang train or mga bus, ganyan. Kaya ako na pa-TikTok live ng bigla. Anyways, to make the story short, at the end of the day, it was my fault. Kaya naman, maraming salamat sa mga nag-message sa akin at nag-offer ng kanilang mga tahanan kahit hindi to available. At sa mga may bahay naman dyan na in-offer nila sa akin at hindi ko na napuntahan, pasensya na po. Next time na, promise. Anyways, nagpalipas ako ng konting oras dito sa Changi Airport at nang nagbukas na ang kanilang train station at mga buses ay dumiretso na ako agad sa aking hotel. Kaya everybody, tara na magpahinga na tayo. Let's go! Hello everybody! Good morning from Singapore! So for today's video, tara samahan niyo ako at pupunta tayo sa iconic Merlion. But before that, tara samahan niyo muna ako magkape. Oh my God, it was a very long day and long night for me yesterday. But cheers to a new day! Everybody, I just woke up, so we're making coffee. Buti may dala akong kape. Grabe, napakamahal ng mga napakamahal sa Singapore kung alam nyo lang. So, iniisip ko, paano na-afford ng mga tao yung buhay dito kung kunyari maliit lang sahod mo? Siguro naman yung minimum wage nila dito is something na makakasurvive ka dito. Otherwise, good luck talaga sa'yo, girl. Kinukwenta ko yung pagkain kanina, sabi ko, kung nasa Singapore ka, dapat yung food mo, kunyari matipid ka or matipid to normal is around $450 to $550. Kung hindi ganun yung nag-range yung pagkain mo dapat dito monthly. Grabe, napakamahal. Nung akala ko dati Dubai na yung pinakamahal, Diyos ko. Parang biglang naging, ay, ang mura na pala ni Dubai. Yung after mo mag-Singapore, na-realize mo na, ay, ang mura na pala ni Dubai. Tip ko dyan sa mga pupunta ng Singapore, magdala kayo ng sarili nyong 3-in-1 coffee. Magdala kayo ng sarili nyong noodles. Kung mahilig kayo mag-noodles, magdala na kayo. Unless gusto nyo mag-try ng ibang noodles dito. But if you're a budget traveler like me, I don't suggest na magbibili ka dito sa 7-Eleven dahil yung pinakamurang nakita ko kanina na food is around 3.5 SGD. So far maghahanap tayo ng mga hacks dito, yung mga mura-mura lang. Hi everybody! So good morning from Singapore. Good afternoon pala. So I'm heading to the Merlion Park. Let's go. Pumunta tayo doon. Ay, nakakatawa naman. Kinala nila ako sa 7-Eleven dito. O yung teacher ng Singapore, baka lang naman gusto nyo makita. Ayan siya. Para siyang Pilipinas na Chinese vibes na, ewan ko, parang Spanish nga sa panahikot. Diba? Ito lang yung mga houses. Tapos, ayan, may mga tugtugang nagaganap doon. May mga pa-Chinese New Year naman pala. Laban! Sabi ko, babalikan ko sila mamaya sa 7-Eleven. Kasi sabi ko, ang mahal ng pagkain dito. Sabi ko, tipan nila ako kung ano yung mga murang bibilin, pero masarap. Bakit? As a budget traveler, huwag tayong hindi naman tayo holiday traveler. I'm a full-time traveler po, so we are trying to find the best, cheapest, pero masarap na food. Okay, ganon. Uy, alam niyo ba umuulan? Shucks. Hello po. Narinig ko po kayo, Pilipino. Punta rin po ako. Sama-sama po tayo. Hello po.
Sige po, tama po sa inyo. Kuya, alam nyo ba, umuulan at the moment, but still we have to go. Dahil ilang araw lang naman tayo dito, umulan umaraw. Tapos humingi ako ng plastic sa 7-Eleven. They gave it to me for free because they know me. Why not? Napakamahal po. Di ba po? Di ba po? Grabe yung train dito, 1,000 ng 1,000. Sabi ko sa inyo, hindi ako nag-iisa eh. Kayo mag-hi, hello po. Marami ng gintuyan ha, namamahalan pa sa Singapore. Mahal talaga dito. Challenge kasi sa akin nito is kung mai-impress ako because, you know, you've been living in Dubai for almost 5 years. Pero to be honest, nakaka-impress. Maganda talaga siya. Parang iba pa rin yung design sa Dubai. Yung mga pa-architecture nila dito sa din. Kakaiba, tsaka di ko pa siya nakikita sa Dubai. Oh, honest review, impressive. Maganda yung buildings nila. Kung mahilig ka sa city life or na-amaze ka sa mga architectural Cameroon, I think you're gonna like this place. Para ka pa rin nasa Pinas, it feels like you're still in the Philippines. Pero ano lang, in-upgrade ng malala, develop ng malala, malinis. Maganda yung pagkakalagyan ng mga kalsada, walang mga nakasabit na wires. Maganda. Impressive. Okay, Esplanade. Kita naman, welcome to Esplanade. So, Esplanade yan for sure. Alam nyo ba, okay, a quick, ano lang tayo, very light na story time. Quick story time bago kayo daling kay Merlion. So many times, marami akong stopover dapat sa SG. Eh kaso, syempre alam mo pag traveler ka, tsaka noon nakakaluwag-luwag pa tayo. Ayoko na may stopover. Everybody, that's gonna be it for now. So, bibitin ko muna kayo on my Singapore adventure. And for the meantime, tara, samahan nyo muna ako sa mga iilang bagay na ginawa ko sa pag-alis ni User mula sa Malaysia pabalik ng Pakistan. Singapore is Cateretto approved. Maganda kasi siya, alam mo yung parang, basta maganda siya, maganda yung mga architecture. Kaya na pa siya tingin ng tingin. Which hat? Which hat? Yeah, okay. What's up? What's up? Okay, what's up? Sinacharis ako. Opa ba to? Opa. Hi. Everybody, so it is Cateretto here. So it has literally been a week since Uzair left and went back to Pakistan. And this is also my first time to go out after almost over a week. So, ayan. Tapos na akong magdrama. So, it's time to go outside. Yes, it's been a few weeks since Uzair left back to Pakistan, and I am pretty sure that we have created a lot of good memories here in Malaysia. Something that we can treasure and remember for the rest of our lives. Sa mga nagagandahan po sa akin at naliliitan, maraming salamat po. Just po, jowa ko. Hindi ko ito pagpapalit. Gwapo nito. Ilabi mo. Ganun lang? On his last few days here in Malaysia, we just decided to spend our time privately and to just really enjoy our first international travel together as couples. To be honest, everybody, minsan napapaisip talaga ako how time flies so fast. So if you're traveling with someone you love right now, make sure to spend time with them and enjoy nyo talaga yung every moment because you never know what's gonna happen next. Ito na yata yung pinakamalungkot na parte ng tour na to. Nung inahatid ko na si Uzair papuntang airport. It's not the end, love, don't worry. It's just see you again soon. Hello everybody, it's Cateretto here. So if you're watching this video, most probably hindi na kami magkasama ni Uzair. Kung bakit, panoorin ninyo. So I am heading to our favorite restaurant. Hindi mo siya restaurant, pero parata. And I'm also gonna have a wee drink because I kind of miss it a lot. Because since the day he left, I started just to be inside. Nag-noodles lang ako. Kala mo talaga, ang OA, no? Kala mo talaga kung nangyari. So, ayun. Feeling ko, nabuhay ako ulit. Parang welcome to the, land of the living. Grabe, 1 week over akong hindi lumabas. Kaya ang puti ko, di ba? Na-relax ako sa
Na-relax ako sa paggagala. Piling kong floppy ng mukha ko. But I'm doing my best naman to do something. Kahit nasa loob lang ako. Kahit hindi ako lumalabas ng baler. Super mega dami na nangyari since umalis si Uzair. But I just chose to live a private life. Nagpahinga ako. I met with my close friends here in Malaysia. The important ones. Hindi ko alam sasabihin ko at the moment. I miss my babe right now. Ano nangyayari? Shucks, ang sarap. Gusto ko to. Ala, shit. Bakit may mga ganito dito? Ang sarap. Pero, saan ang nangyayari? Ba't may mga pagkain dito? Saan kung ako magkano to? Sarap. Ano to? Shucks, sarap. Shucks. Parang bigla nagbago yung isip ko. At ang daing pagkain, social. Nagutom ako, shucks. Alam mo, bibili muna ako ng drinks, ng ko. Shucks, natatempa kong kumain doon. Oh, favorite kainan. Mount Chinese beef roti. Tsaka we drink. This is a must if you're visiting Malaysia, everybody. Tsempohan nyo ng hapon para walang pila masyado. Hoy, bumili ako nung nasi lemak. Trip-trip lang. Tsaka mga coconut jelly camerut. Na-excite na ako. Ito yung itsura niya. 10 ringgit lang yan. Isang malaking manok with egg. Tikman natin. Shucks, ang sarap. Excite, my God. Ang init. Everybody, for today's video, nandito tayo sa kainan na hindi ko naiintindihan. Alam mo na mga sosyala, hindi pang catereto, but let me just show you. Ayan siya, ang sarap. Beef to. And this is lamb. Kapag nakita nyo tong vlog na to, somewhere sa vlog ko, bigla ko na lang tong ilalabas ha. Hindi ko alam kung paano ko to ipapasok, but showing you my day to day, I'm not with Uzair. Bes, paano to? Kuha ka muna ng ganito doon. Dito? Doon. Ako kuha ko niyan. Kuha ka muna doon yung gusto mo. Everybody, ito yung mga kinuha ko. Hindi ko naman ito naiintindihan. So, comment down below if you understand this, please. Tulungan nyo ako. First time ko lang makita to. Baka naman alam nyo, i-comment nyo na yan. Tahong yata to. Basta i-comment nyo naman. Tapos charos-charos na gulay. Ganun. Basta anong sauce to? Basta ano, specially made by Joseph. Okay, ayun na yung mga nangyayari at the moment, ha? Sorry, yung kasama ko, isang pribadong tao. Ganyan talaga yung mga mayayaman. Ayaw nila nagpapakita. Mga pagkain mayaman, alam mo niyan, hindi mo ako sanay sa ganito. Show may pa din tayo. Cherry, laban, Masarap sa ramen to. see? Nice. Alam ko tong sabaw na to. Isa yun sa favorite kong sabaw. Itong lasa na to, tikman ko naman to. Kimchi yan. Tapos ito mga pinahalo mo, pwedeng ganun. Isaw-saw. Correct. Magkapantay sila ng sarap. So yung pula ay yung anghang, kimchi, sauce. Itong brown, parang beef na ramen na kung basta gugustuhan nyo yan, kumuha kayo. Ayan siya at the moment. Haluin ko nga. Pakita ko sa inyo yung mga galaman. Oh, mga sabaw. Hoy, halal to ha. Halal lahat yan. Halal yan. Uy, asa na yung noodles na wala? Ano? Sa ilalim Ayun. Ay, very wrong. Alam mo, di marunong, di ba? Nagme-melt. Nagme-melt yung lamb. Ang sarap. Ang sarap, bes. Bes, ang sarap ng sauce mo. Yun nga. Dati hindi ko to alam. Ngayon medyo alam ko sa concept. Pinagalo-alo ang siya. At isaw-saw mo kahit ang isaw-saw mo dyan. Ay, halal daw to lahat. So, huwag kayong mag-alala. Ay, talaga yung concern ko kung halal to. Halal to. May mabubusog sa araw na to. Well, everybody, once again, let's thank my bestie here in Malaysia. Joseph, thank you very much. Parang ganda ko dito. Ang puti ko naman siya. Uy. Yeah. Let's take picture. Show it to your friends. Go. Selfie. Ikaw na magawa. You hold it. Go. You take picture na. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1.
Thank you. Tell them to follow me also. So next time I visit, will you see? Tell them also. So next time I visit, will you see me pass inside?